Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel of Home Cooking with Joyce Albior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my video. Hi guys! Welcome back to my vlog. So for today, isi-share ko sa inyo ang version ko ng bibingkang malagkit na kung saan kahit ilagay nyo sa ref, hindi siya titigas guys. Chewy pa rin at malagkit siya. So please watch this video. So ang ating mga sangkap, so lutuin natin ang ating malagkit rice. So 2 cups of malagkit. And lutuin natin siya na parang nagluluto tayo ng kanin. So tubig lang ang ilalagay natin. Hindi ko lalagyan ng gata. Okay? So pagluto ng ating malagkit, saka natin siya ihahalo sa ating coconut milk or gata ng nyug. So make sure guys na yung gata ng nyug is first piga kasi mas masarap, mas creamy pagka first piga ng nyug. And maglalagay din tayo ng pinch of salt para siya yung magpapakontrast sa sweetness ng ating toppings. Okay, and then make sure na haluin natin mabuti. Alam nyo guys, ang sikreto din ng masarap na bibingkang malagkit ay yung malagkit, right? So pagka nakabili tayo ng magandang malagkit, nako, napakasarap niya. I mean, ano ba yung tawag doon? Yung malambot. Yun, hindi siya matigas kasi may mga ibang malagkit na matigas siya, no? Pero kung bagong ani yung nabili nating malagkit, napakasarap, napakamalambot niya guys. So swerte ko dahil masarap tong nabili kong malagkit. And ang 1 kilo lang ay 60 pesos. So babalikan ko yon at bibili ulit ako ng ilang kilo. Para may stock na ako kasi ang ganda eh. Bagong ani lang yung malagkit na nabili natin. Ayan. So, haluin yung mabuti. So, pag nahalo na nating mabuti, lutuin na natin ang ating malagkit sa gata. Ayan. Hanggang maging malapot na siya. At nagmamantika na. So, pag nagmamantika na, pag lumabas na yung mantika, yung coconut oil, so, ibig sabihin, luto na ang ating malagkit sa gata. Ayan, so lutuin natin ang ating malagkit sa gata ng nyug. So make sure na once in a while hinahalo natin para hindi siya, of course, masunog. At mas masarap kasi pagka once in a while hinahalo natin. Yun yung sekreto para mas maging malagkit ang ating bibingkang malagkit. Nilutong mabuti sa gata. Ayan, so kung makikita nyo guys, lumalabas na ang oil, ang coconut oil. So, ibig sabihin, paluto na or luto na siya. Ayan, so ito pwede na to. Basta pagka nagmamantika na siya, okay na. So, isa yan sa sikreto ng malagkit or masarap na bibingkang malagkit. Yung niluto natin siya ng mabuti hanggang lumabas ang natural oil from or coming from the coconut milk or gata ng nyug. Ayan, so patient lang talaga dito ang paghalo. Kailangan lang haluin natin mabuti and mas maganda kung non-stick pan ang gagamitin nyo. Okay, so in cooking, kailangan din natin mag-invest ng mga gamit kasi siya din yung makakatulong sa atin para mas maging madali or mapadali ang ating pagluluto. Okay? Ayan. So, okay na to.
So, ang isusunod naman nating lulutuin ay ang ating toppings. So, let's set aside ang ating malagkit. So, for our toppings, let's put the 1 cup or the remaining 1 cup of coconut milk. First piga ng niyog ang gamitin natin. And then, i-add na natin ang ating 1/4 na panutsa. So, para sa akin, itong ingredients ko, 1/4 panutsa lang. I suggest din na gumamit tayo ng panutsa sa ating toppings instead na sugar kasi based sa experience ko, mas masarap ang panutsa guys na toppings compared sa sugar, brown sugar. And make sure din na lutuin nating mabuti ang ating toppings. So, dapat din nagmamantika, lumalabas yung natural oil ng ating coconut milk. Ayan o. Pagka medyo malapot na siya at nagmamantika na, okay na yan. Luto na. So, ibibake ko guys for few minutes ang ating bibingkang malagkit. Wala akong magandang baking pan, kaya dito muna ako sa maliit na pan. So, pagkasyahin ko na lang dito yung malagkit natin. Ayan. So, since bibingka, kaya naglagay tayo ng dahon ng saging as base. Ayan. So, sa texture pa lang guys, makikita nyo na yung bibingka, yung malagkit natin ay super lagkit at masarap talaga yung malagkit na nabili natin. And yun nga, nakatulong din yung way ng preparation natin na kung saan niluto nating mabuti ang malagkit sa coconut milk hanggang nagmantika na siya. Okay, so ayan, next ay ilagay na natin ang ating toppings. Ayan, so let's put our toppings. So yung toppings natin guys, para lang din tayong gumawa ng coco jam. Ganun siya. So makikita nyo din na naluto nating mabuti ang ating toppings. Kasi very thick siya. Hindi siya very thick, kumbaga thick siya. Pangit din kasi yung sobrang malapot, right? So, yung tama lang. Ayan, so spread natin siya and then i-bake natin. So, pwede rin pong wag nyo na siyang i-bake. Just cool down na lang, okay na yan. Pero sa akin, i-bake ko siya para mas masarap pa. Mas sumasarap ang ating bibingkang malagkit kung na-bake din siya konti. So, let's bake our bibingkang malagkit for 15 minutes at 200 degrees Celsius. Pero kung mas gusto nyo pang mas matagal i-bake, so hanggang 30 minutes. So, around 15 to 30 minutes. Look guys, so okay na tong toppings nyo. Luto na to. Yummy! Ayan, so medyo cool down na siya. Nahirapan akong i-transfer sa plate kasi talagang siksik, liglig. Umaapaw na. Kaya dito na lang natin siya i-slice. Sayang, ilalagay ko sana sa plate yung buong bibingka natin.
Ayan guys, so let's taste our bibingkang malagkit. So kung titingnan nyo, very soft siya. So pagka nilagay natin to sa ref, hindi siya titigas. Promise, try nyo. Ayan, very chewy. Talagang super lagkit niya. Naluto nating mabuti ang ating malagkit. Okay? Ayan, so another recipe to share with you guys. Hope matry nyo din ang aking version ng bibingkang malagkit at home. So thank you guys for watching and see you again on my next vlog. Bye for now. God bless. Bye.